Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at sang sulog tayo ng ating mundo. Sana na mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagbabalita nito ng mga tamang balita at sasagutin ang mga maling informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, na mga anti-Marcos at lalo na galing po sa mga pulburon vloggers. Kahit anong pilit nila na pipigilan si Sir Ivan, bubusilan si Sir Ivan at lagi nilang sinisiraan si Sir Ivan na fake news peddlers daw. Bakit? Kasi ayaw nila na malaman po ng ibang tao ang mga magagandang nangyayari sa gobyerno natin, ang mga magagandang nangyayari o proyekto ng Marcos Administrations, kasi gusto nila ang malaman lang daw ng ibang tao yung mga paninira nila kay PBBM. Pero hindi po titigil si Sir Ivan, makabayan. Mas lalo pong iinis si Sir Ivan, lalong-lalo na kapag nakakarinig si Sir Ivan na mga paninira po nila kay PBBM. Hindi ho yan mangyayari, makabayan. Okay? And of course, syempre, I'm hoping po na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po, makabayan, na hindi nyo nakalimutan ang mag-pray ngayong araw. Kahit 1 minute lang po. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon, kay Lord Jesus Christ, na ngayong araw ay gumising pa tayo. At magpasalamat rin po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. So ngayon mga kababayan, before na mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, please allow me to acknowledge some of our viewers dito sa ating channel. At saka unahin natin mga kababayan ang pag-shoutout sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. So nauna po sa ating listahan si Ma'am Shane Sibal, Maricres Hernandez, Amy Joaquin, Eduardo Cartera, and Robel Ferrer Official. Shoutout rin po natin ang ating mga channel members, sila si Mel Grace Holmes, Bia Bibar, Russell De Rowell, Fiz Calante, Pusong Inami o Sis Queen, and Cosmo Defender. Also shout out sa ating mga early birds, sila si Maiti Baisa, Blissy Carunan, Limuel Pasco, Ear4 Skills, Darwin Bahiro TV, Rose B. Nandiyan rin po si Leonardo Manansala, Army Lagaso, Johnny Phil, Leonardo Astillero, Arceli Givero, Marilo Ferte, and Ma'am Jeline Quiazon. So pag-uusapan natin mga kababayan yung mga virus na nandun po sa Twitter. Yes, maraming virus mga kababayan, mga paninira nila. Pero unahin muna natin. Ito pong nangyari na press conference, kung maalala ho natin, 'di ba mayroon pong press conference yung DepEd at saka hindi po natin nakita si BP Sara mga kababayan. Pero nandun po yung dalawang USEC, si Pua at saka yung si Ganong. Ngayon, meron kasi nagtanong kay Sir Ivan na kung saan dyan po sa ating comment section, nagtanong siya tungkol po dito sa PISA mga kababayan. Sabi niya, Sir Ivan, ito po tungkol sa PISA. Ano ba ang pagbabasihan daw ng PISA kung paano makuha yung grado ng mga estudyante mga kababayan? Kung saan ba daw nagbe-based? Is it subject-based or is it daw overall performance ng mga estudyante? At saka kung ano ba daw mga kababayan? Actually, hindi ko nasagot yun. Bakit? Kasi kung magbabase tayo doon sa press conference ng DepEd, hindi naman nila in-explain doon mga kababayan kung bakit daw or kung ano ba ang pagbabasihan ng PISA, kung saan sila kukuha dito ng assessment grade ng mga estudyante. Di ba hindi doon na-explain? Pero may nakita po ako na video mga kababayan na kung saan ito rin po galing po sa press conference, na kung saan nung narinig ko itong viral na video nito na sinabi po ni Ganong, gumanon talaga yung aking kilay mga kababayan. Yes, honestly, tumaas ngayong kilay kasi nga sinabi niya doon sa viral na video, yung press conference. Ito daw ang dahilan kung bakit mababa ang grado ng mga estudyante. Pero ang nakakatawa kasi mga kababayan, ang kanyang reasoning kung bakit doon siya nagbabase, which is hindi talaga nag-agree. Majority po ng ating kababayan hindi po nag-agree ng mga kababayan. Marami nga mga bashing, marami nga doon na mga negative na mga comments kasi nga nag-viral po ang kanyang video. Hindi maganda ang kanyang, or hindi talaga ako agree doon sa kanyang explanation mga kababayan.
kababayan kung bakit daw mababa ang grado ng mga estudyante. Mamaya papakita natin yan, and also pag-uusapan po natin ang pambansang pabahay. Bakit, Sir Ivan? Di ba kahapon naipakita ko dito at saka nabalita natin yung pag-turnover ng pabahay doon po sa mga beneficiaries na napiktuhan po na doon po sa paglinis ng Manila Bay. Di ba kahapon po yung ceremony, mga kababayan? So ngayon, ito pong mga anti-Marcos na mga gunggong talaga, walang magawa sa buhay. Siniraan na naman nila itong pambansang pabahay ni PBBM, makabayan. Sir Ivan tuloy. Ito pong pambansang pabahay ni PBBM, siniraan nila. Kung maalala nyo, meron kasing portion doon na naglakad po si PBBM na kung saan hindi maganda tingnan yung environment, makabayan. Nag-question ba si Sir Ivan? Honestly, ito masasabi ko talaga, hindi siya maganda tingnan. Pero hindi kasi yun inintindi ng mga anti-Marcos kasi naghanap lang sila dito kung ano yung ipapanira dito kay PBBM at saka gusto lang siraan yung pambansang pabahay ni PBBM. Nung nakita ko yung picture, makaabayan, sabi ko, ang gunggong naman ito. Sabi ko, napuno talaga sa pulburon itong mga utak na to kasi hindi lang maintindihan na yung bahay na yun, yung pabahay na phase 1, kakatapos ang yung kabayan, pero ipapakita ko mamaya yung pictures para maintindihan natin. At saka talagang masasabi natin dito, magunggong talaga yung mga kabayan. And so pag-uusapan din po natin, ito rin tungkol po sa sagutan ngayon ni Atty. Claire at saka dito po kay Atty. Harry Roque, makabayan. Yes, you heard it right. Sinupalpal ni Atty. Claire itong si Atty. Harry Roque, makabayan. Kasi nga yung mga sagot dito ni Atty. Harry Roque, medyo off naman kasi at saka nakasira dito totally sa pagsasama po ng Duterte at saka ng mga Marcos. At saka ang mga reasoning kasi ni Roque, mga kababayan, nakasira ho ito ng gobyerno natin. Kaya ito po yung sinagot na ni Atty. Claire, talagang mapapatawa tayo sa sagot dito ni Atty. Claire, mga kababayan. And also, lalong-lalo na, alam nyo ba na meron ng gumawa ngayon ng ibinalik nila yung Kalye survey, mga kababayan, or yung face-to-face survey. Ang kanyang face-to-face survey, ito'y based po sa kay PBBM daw versus kay FPRRD. Ang balwarte po ni FPRRD, pinuntahan po ng isang vlogger, mga kababayan. At alam nyo ba, yung mga sagot ng mga tao doon, ipapakita natin yan mamaya. At syempre, marami pang iba. Alam nyo naman po si Sir Ivan, palagi daw dalan bang mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before to mag-start, mga kababayan, well, siyempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin, mga kababayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How do mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Uniteam supporters. And girls, thank you so much to the mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga sukis ng channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so before tayo pupunta doon sa mga mainit na mga balita at syempre mga kamaritesan po na mga gunggong na mga vloggers, well, dito muna tayo sa good news, mga kababayan. Alam nyo ba, yung ill-gotten wealth case ng mga Marcos na dismiss, mga kababayan? Yes, isa po sa kanilang kaso. Dito napapahiya na naman at saka nagkagulo na naman itong mga finklawan po na mga supporters kasi nga, alam nyo ba, ang paninira nila ngayon, mga kababayan, dahil nga nabalitaan nila na dismiss po yung kaso ng ill-gotten wealth. Alam nyo ba na inukasahan ngayon ang Marcos admin na sabi pa nga nila, mga kababayan, na impluwensyahan daw ng Marcos administration ang korte? Magunggong talaga eh. Pero alam nyo, nahiya sila kasi nga, di ba, kung napapansin nyo po last year, sunod-sunod dito na dismiss na mga kaso ng mga Marcos at takot na sila, mga kababayan, kasi nga yung losing streak nila hindi na mapigilan. At para maintindihan natin, let's watch this.
Ibinasura ng Sandigan Bayan 4th Division ang ill-gotten wealth case na isinampa laban sa associates ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos na nagsisilbing stockholders ng pinakamatandang telecommunications company sa bansa. Kaugnay ito ng 3,305 shares ng Eastern Telecommunications Philippines Incorporated o ETPI na inakusahang pinahawakan sa 10 minority stockholder para sa mag-asawang Marcos. Ibinasura ng Anti-Graft Court noong January 10 ang kaso laban sa grupo ni Nieto dahil nagpresenta lamang umano ng isang hindi kwalipikadong testigo ang prosekusyon. Kabilang sa mga napawalang sala sa kasong ill-gotten wealth, sina Rosario Arellano, Victoria Legarda, Angela Lobregat, Benito Nieto, Carlos Nieto, Manuel Nieto III, Maria Rita de los Reyes, Carmen Tuason, Ramon Nieto Jr. na siyang legal na kinatawan ng yumaong si Ramon Nieto at ang panghuli si Benigno Manuel Valdez na legal representative naman ng yumaong si Rafael Valdez. So ito talaga yung nagpapatunay mga kababayan, yung mga ikinaso nila sa mga Marcos, drawing lang po, hindi mga totoo mga kababayan. Gawa-gawa nila yung mga kaso nila kasi nga gusto na nilang siraan dito yung mga Marcos. Pero alam ho natin, yung mga tao lagi nilang inaalipusta, inaapakan, yan po'y tinataas ng ating Panginoon mga kababayan. So ang labanan kasi dito, evil versus good. So syempre, palagi pong mananaig yung good mga kababayan. So dito sa mga Pinklawan, well, better luck next time. At saka hindi na po yan mangyayari next time mga kababayan. Bakit? Well, syempre, social media world na tayo. Marami pong mga Marcos vlogger mga kababayan na nagbabantay dito sa mga anti-Marcos. Diba? So, congratulations po sa mga Marcos, kay PBBM, kay Madam Imelda, at sa lahat ng Marcos, congratulations. So, dito na tayo mga kababayan sa ibig kong sabihin na kung saan sinupalpal dito itong si Attorney Harry Roque, sinupalpal siya ni Attorney Claire. At so ito rin po tungkol sa pulburon issue mga kababayan. So for more details, let's watch this. Abay, nauna na po si FPRRD na nais niya na magpahiwatig na nais niya makipag-ayos kay PBBM. Ito po ay sinabi niya sa isang press conference na naganap dyan po sa Davao City, no, na dinaluhan ng mga Davao media. Oo, pero bakit ganito yung title ni Atty. Harry Roque sa vlog niya? Nauna na si FPRRD na makipag-ayos kay PBBM. Sino ba muna yung away? Mm-hmm. Kasi, okay mga kayubi pag sinabi natin makipag-ayos, so it means may away. Oo. Di ba? Oo, pero sa tingin ko si PBBM, parang wala namang partner sa kanila eh. Wala Even kay VP sinasabi nga niya, maganda ang relasyon namin. Okay? Bilang partner, kasama, di ba? Nung tumagbo siya. Siya yung kanyang partner, si VP Sara, nung eleksyon. Yes. Oo. Hanggang ngayon. Oo. Okay pa rin ang kanilang tandem. Saka partner, wala naman daw problema. Si Attorney Roque, malayo na yan sa noble profession. Wala na yung credibility, ginagawa na lang kahit ano para magsipsip at maging relevant para magka-political career. Okay. Well, reaction po yan. Yes, oo. Pwede kasi 'di ba ngayon ang concern ni Attorney Roque, 'di ba tumiwalag na nga siya sa law office niya na ang advocacy partner is human rights, 'di ba? Kaya medyo magkaiba sila ng parang adhikain ngayon ng kapartner niya kaya siya umalis, 'di ba? Kasi nga ang ipagtatanggol niya yung inaakusahan ng violation ng human rights, 'di ba? Isa pa yan sa pakikiusap ni Pangulong Duterte. Sa akin lang partner kung ako si dating Pangulong Duterte, ako sasabihin ko na lang makikipag-usap ako and I will not reveal kung anong subject matter. Kasi imagine mo mga kayubi dati kang presidente, lawyer ka, fiscal ka. Tapos may taong involved sa crime, kaibigan mo. Tapos ipapakiusap mo. Di ba? Bawal yun. Hindi yun, unethical yun in the first place uncalled for yun, partner. Sa ethics ng lawyer yun,
violation yun. Mhm. Na para bang kakausapin mo. Kaya nga, di ba? Pero for sure, hindi naman siguro pakikiusapan ni Pangulo yung kaso ni Kibuloy. Sana. Di ba? Sana. Kasi hindi naman nangyari rito yun eh. Hindi, parte may nangyari din dito. Meron din ba? Kaya yun yung nire-reveal. Oo. Sabi nga ni Senator Ontiveros, hanggang ngayon, allegedly of course, no, wala tayong personal knowledge, nangyayari pa rin. Pero may nakita kang violation. Mhm. May nakita kang violation na dinig mo ang hearing, kung ipapakiusap mo, hindi pa rin okay yun, partner. Mhm. 'Di ba? Hayaan mong tumakbo ang proseso kung papabor sa kaibigan mo o hindi. Mhm. 'Di ba? Mangyayari diyan, pipigilan mo yung tamang proseso kasi babrasuhin mo. Tinitingala kayo eh. Anong partner? Anong mensahe na gustong iparating? Hindi na sila in good terms? Ang tingin ko gustong ipahiwatig nito mga kayubi is Kasi kung may mga ganong klase ding partner, pinapakita, di ba, mga joke, may laman yun. May ibig sabihin yun. Ang sa akin partner kasi 'di ba at that time wala pa yung kasi may deadline yung sabi Oo. nila Polvoron video. Oo. Yung January 5 kaya nga lumabas si Oo. si Pangulong Duterte nag-press con eh. Prior to that, tingin ko pinapalitaw nila na it might be true. Meron truthfulness doon sa issue about Polvoron. Mhm. Kasi otherwise, if it's just a joke partner, di nila yung papansinin. Nabibigyan ng ibang kahulugan kasi sinasakyan. Mhm. Sinakyan lahat eh. Pati si Harry Roque sinakyan eh. Mhm. Diba? Kung wala. Bakit sinasakyan yung issue? Pulboron, nasa sa ano na to eh. Nasa tao na ito ngayon. Kung ano yung take nila. Okay? Di ba? Ako hanggat walang Oo. ebidensya. Kung maglalabas man ng ebidensya, pa-check. Oo. Kasi uso na ang pag-edit. Oo. Kasi, siyempre, Kasi tama, partner, may punto nga si Attorney Harry Roque. Ang partner, pinagbibintangan rito, hindi lang partner. Isang simpleng partner, tao. Oh. Di ba? Or, sekretary o isang mambabatas. Pinakamataas na leader. diba? Oh. Kaya nga, being a lawyer, partner, being a lawyer, hanap ka muna ebidensya bago ka gumawa ng theory. Mhm. Diba? Ebidensya muna. Para naman, sa akin ang parte kasi ganito, diba? Para ginagamit nila ito na blackmail. Mhm. Lalabas namin to, dapat di mo payagan ng ICC. Mhm. Parang, mangako ka Mhm. na hindi mo gagalawin ng SMNI, hindi mo gagalawin hindi mo payagan ng ICC. Kasi pag ito pinayagan mo, labas yan. Mhm. Ang video na yan, ganun, blackmail. Oo. Tama ba? Parang ang dumi. Kasi partner ito sa akin, kung totoo mga kayubi, kung totoo man, kayo being a leader, bakit nyo gagamitin sa drama sa politics? Mhm. Para pagbigyan kayo. Ginagawa niyong blackmail eh. Mhm. Diba? Kung totoo man yan, you owe it to the people to know that. Mhm. Exactly. Kung may truthfulness dyan. Mm-mm. Hindi yung pansarili. Kasi nangyayari, pansarili na hindi ko ito lalabas. Pero pagbigyan mo ko. Oo. Dapat wala ng ICC, saka payagan yung SMNI. Pero pag hindi mo ito pinayagan, labas ko to. O diba? Pang personal lang na interest. Dapat hindi sinasakyan. Especially VP Sara, I hope. Okay na si Pangulong Duterte, sabi nga niya, hindi na yan sasali sa politics. Sana. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi ni Harry Roque dito. But anyway, hindi na si Pangulong Duterte ang concern natin. Si VP Sara, partner, dapat di na siya sumakay. Bakit? Maganda pa yung kanyang maganda pa yung kanyang hinaharap. Yung karir niya sa Well, mataas nga yung politika kanyang ratings partner eh. Diba? Sa survey. Wag siyang- Mataas, oh. Huwag siyang padala. No, even yung kanyang pagiging secretary partner. Kaya nga, yung kanyang departamento na hinawakan, mataas din partner. So, ang kaya trust nga, rating. huwag siyang padala, diba? Oo. Wag kang padala sa ganito kabababaw na
issues. Yan, so tama nga si Attorney Claire mga kababayan. Itong lahat nito, itong pulburon issue, ito dang pulburon video. Ito ay dahil nito sa personal interest nila mga kababayan. 'Di ba sinabi na ho yan ni PRD na wala naman talagang video. Pero ngayon, pinapainit pa nila yung issue at saka iginigit nila na meron daw video mga kababayan. Dahil po yan sa personal interest. Bakit? Kasi pira-pirahan ng sila ngayon mga kababayan. Kasi kapag babanggitin nila or iko-content nila yung tungkol sa pulburon, mataas kasi ang kanilang views or engagement. So ang nakita natin dito, yung mga ginagawa po ng mga pulburon vloggers, pira-pirahan lang talaga sila. At saka gusto na nila talagang babagsakin po ang pamumuno ni PBBM, gusto lang nila nasisiraan si PBBM. Wala silang pakialam mga kababayan kung masisira ba dito ang bansang Pilipinas kasi hindi naman talaga nila mahal ang Pilipinas mga kababayan. Lalong-lalo na, doon po si isang vlogger na nandun sa US kasi hindi naman siya Pilipino. Di ba? So ngayon, while naglibot-libot si Sir Ivan, abay nakita ko na yung isa po sa nag-viral ngayon, as in nag-viral doon sa Facebook at sa Twitter mga kababayan, merong captions doon, sabi nila, ito daw yung pahapyaw. Ito ng pahapyaw na to na video na kung saan ito daw ang kanilang ebidensya na lango daw sa pulburon si PBBM mga kababayan. 'Di ba yung una na video, ipinakita nila yung sa panahon pa po sa pangampanya ni PBBM, kung saan si PBBM merong ginunguya mga kababayan. Naalala ba natin 'yan? 'Di ba? Yun po ang pinakita nila, nalango daw si PBBM sa pulburon. Ngayon, merong iba mga kababayan. Itong event na to, ipapakita ko lang sa inyo, itong event na to, ito po I'm not sure kung sino ang kanilang bisita dito mga kababayan. So si PBBM, kung napapansin niyo po, 'di ba niyakap siya ni Senate President Migs. So hindi napansin ang upuan mga kababayan. So ngayon tinawag siya. Yung babae niyan, tinawag siya na lumampas na daw si PBBM. Ang upuan ni PBBM nandun. I think mga kababayan, ito basa ko lang dito na siguro si PBBM baka pag-akala niya na mag-speech na siya mga kababayan. Di ba? Nag-gets nyo ba? Tapos ngayon, sinabi nila na ito daw ang kanilang ebidensya na lango daw si BBM sa pulbur mga kababayan. Kasi pati daw yung upuan, hindi daw napansin ni BBM. Di ba? Kita nyo kung gaano mga gunggong nito yung mga anti-Marcos. Kung kita nyo dito kung meron marami talaga mga utak mga kababayan, hindi, basta kahit ang kahit anong video na lang ang ipapakita na medyo kunti na ang liit lang ng issue na yan. Tapos ngayon, ipinapalaki nila at saka ito yung ipinapakita nila ngayon sa kanilang mga followers na ito daw ang kanilang ebidensya na lango daw sa pulburon si PBBM. What do you think mga kababayan? Nasa katinuan ba itong mga pulburon vloggers? Di ba mga gunggong talaga eh. So anyways, forward na tayo sa ating next topic na kung saan ito'y tungkol na sa DepEd mga kababayan or sa PISA. Pero before ko ipapakita sa inyo, yung isa na nag-viral ngayon na video, yung press conference po ng DepEd, ipapakita ko muna sa inyo yung balita. Ito'y tungkol po sa training program. Kasi may plano po si PBBM na magkaroon dito ng another na training program ang mga teachers natin para sila po ay ma-upgrade mga kababayan. So for more details, let's watch this. Gusto raw ni Pangulong Bongbong Marcos na i-upgrade ang training ng mga guro sa bansa, lalong-lalo na pagdating sa paggamit ng bagong teknolohiya. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Hanggang ngayon, nananatili pa rin sa low proficiency level ang Pilipinas pagdating sa edukasyon ayon sa Program for International Student Assessment o PISA. Kaya pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang ahensya kasama ang Department of Education sa Malacanang kanina. Present doon si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Ayon sa DepEd, pinatututukan ni Pangulong Marcos ang pagpapaigting sa kalidad ng guro at nutrisyon ng mga estudyante. Nakakaapekto raw kasi ito sa edukasyon ng mga mag-aaral. Kahit kasi marami raw ang nakakapasa sa licensure examination for teachers, kulang pa rin sa expertise ang karamihan. Ang sabi ng ating Pangulo, we really need to update our teachers sa technology. We need to ensure that they have the proper training programs and they have the proper expertise para po magampanan talaga nila yung kanilang trabaho. Pinababantayan din ang epekto ng bullying sa pag-aaral ng mga bata. Kung pagbabatayan nga raw ang pag-aaral ng PISA, bumaba ang kaso ng bullying sa Pilipinas mula 2018 hanggang 2022. Pero tingin ng DepEd, hindi ito accurate, lalo't panahon pa ito ng pandemya at hindi nagkikita ang mga bata. Malayo sa ngayon na face-to-face classes na. Baka nga raw pinalala pa ng social media ang problema sa bullying.
Kaya raw kasama sa magiging training ng mga guro ang pagtukoy sa red flag o mga senyales kung may problema ang bata. Ang bullying daw kasi ay isang mental health issue. So we'll have to remember na kailangan ng parental support at nakita rin naman sa result sa PISA, di ba, kung gaano kahalaga yung parental support sa performance ng bata. So we need to engage our parents and the communities to reduce, if not to eliminate, bullying in schools. Paglilinaw naman ng DepEd, hindi dismayado si PBBM sa estado ng edukasyon sa bansa. Hindi naman disappointment, kundi yung push na we need to keep working hard so that we improve our performance in PISA. Pero hindi nga lang PISA, kundi performance talaga ng mga estudyante natin as a whole. Sa ngayon, nasa level 1A o 1B o low proficiency level ang Pilipinas base sa PISA. Target ng DepEd na maitaas tayo sa level 2 o minimum proficiency level sa lalong madaling panahon. Okay, so ngayon, kung itatanong nyo mga kaabayan, ano ba yung nag-viral? Doon po sa press conference ng dalawang USEC, yung sa DepEd, na kung saan binas talaga sila mga kaabayan. Pero siyempre, tatanungin ko rin po ang inyong opinion kung ano ba ang masasabi dito tungkol dito sa isang video mga kaabayan na sagot dito ni, ni Ganong ba yun yung babae or Gonong ba siya? Nakalimutan ko lang eh. Explain niya doon na ito daw ang isa sa dahilan kung bakit mababa daw yung yung grado ng mga estudyante tungkol dito sa PISA or sa International Student Assessment dahil daw yung mga bata or yung mga yung mga bata na mahilig daw magsalita ng English, yun daw ang dahilan kung bakit mababa yung grado ng PISA mga kabayan. Mababa daw yung grado ng PISA dahil daw yung mga bata mahilig mag-English. Agree ba kayo dyan? Pero siyempre, para suportahan ng ating claim, ipapakita ko muna sa inyo yung video mga kabayan. So for more details, let's watch this. Sabi doon sa PISA, yung mga batang nagsasalita mostly ng English sa bahay ay mas mababa ang performance nila sa PISA. Okay? Pero ang resulta na to, we cannot really make hard conclusions at this point. Kasi sabi ko nga, 2 PISA pa lang ang nasasalihan natin, 2018 at saka 2022. So noong 2018, walang difference ang performance ng mga bata na nag-i-English sa bahay at hindi nag-i-English sa bahay. Ngayong 2022, may difference ang performance nila. Yung mga laging nag-i-English sa bahay, mababa ang kanilang performance sa PISA. But let's not make abrupt conclusion at this point kasi ang data natin 2018 at saka 2022 pa lang. We still need to interrogate the data, ha? Ayun, buti natuto po ng Tagalog yung anak ko kasi kaklase ni Peppa Pig yun, no? Peppa Pig? Kilala nyo ba, alam nyo ba yung Peppa Pig mga kabayan na cartoons? Minsan ko lang nakita ko yan na pinanood noon ng aking anak nung medyo bata-bata pa siya, Peppa Pig. Sino bang mahilig nito sa Peppa Pig? Anyways, agree ba tayo sa sinabi po ni Gunong, or ni Gunoy ba siya, Gunong, na yung daw mga bata na mahilig mag-English or lagi pang nagsasalita ng English sa kanilang bahay, yun daw ang may maliit daw or may mababa na grado ng PISA makabayan. Parang kaya nga maraming nagreklamo dito or maraming nag-react dito na bash po itong si USEC. Nagpunta nga ako doon sa Twitter mga kababayan kasi nag-viral talaga ito at saka siyempre maraming nag-comment. Binasa ko yung mga comment, as in maraming binasa kong comment, puro negative ang kanilang comments mga kababayan. Kasi nga kung isipin natin, para sa akin lang to, PISA, this is Program for International Student Assessment. International Student Assessment. Tas ngayon ang kanyang rason dahil daw ang mga bata mahilig mag-English kaya mababa daw yung grado ng PISA makabayan. Nagets ba natin? 'Di ba? Para sa akin nakakatawa talaga eh. Kasi nga, 'di ba? Ang ibig sabihin na dapat i-master natin yung mother tongue makabayan, yung magsalita tayo ng siyempre Tagalog or Bisaya or ano man yung dialect natin, dapat pala na i-master yun, hindi daw yung English makabayan. Di ba yung English international language ho yan? Tapos ngayon, bababa yung grado ng PISA dahil daw mahilig yung bata magsalita ng English. Parang hindi yata nag-coincide. Parang hindi talaga. Hindi ko mag-gets na makabayan eh. Help me understand why.
Yay! Di ba? Kaya nga nag-viral yan eh. Yung clip na yan mga kabayan, nag-viral talaga. As in, siguro mga 3 hours o 4 hours lang na-upload, ang daming thousands. As in, siguro mga 700,000, 800,000 yung views niyan. Tapos sa Facebook, million mga kabayan, kasi nga marami nag-react sa kanyang sinabi at hindi sila makapaniwala na yun po ang sagot ng isang USEC. Di ba? So anyways, bago mag-jump po sa next na topic, i-shoutout natin si SMP, Maria Midasiplon, nandiyan po si Mary Umura, Teresa de la Cruz, Rosemary Castillo, Amy Sarino, Norma Ramos, nandiyan rin po si User JXFSR. Ay, pasensya po sa mga kababayan natin na hindi ko mabasa yung totoong pangalan, inyong user, kasi nga kapag hindi nyo inedit or in-update ang inyong nakalimutan ang pangalan nun sa inyong profiles doon sa kanyang sa inyong YouTube account, 'di ba? YouTube handle na tayo ngayon. Please i-update nyo po para makita natin ang inyong pangalan. So dito lang si user from Hong Kong, nandiyan po si Jimson Regen, Jairel and Jim of Cebu City. Greetings from si Rodolfo Randarabor of Cavite, and hi to Joyful Pinay. Nandiyan po siyempre si Ma'am Ryan World Begins from Virginia, USA. And hi to Ashen, Ems Chapter, and Evelyn Garcia. So mga kababayan, dito muna tayo sa ginawa po na face-to-face survey tungkol dito sa between ni PBBM at saka ni FPRD. Yung katulad po sa Kalye survey mga kababayan. So meron pong gumawa niya na survey, yun po si Balita at Kaalaman. At saka nakagulat po yung kanilang sagot kasi nga yung baluarte po ni FPRD doon po sa Dolomite mga kababayan. Pinuntahan kasi niya yung Dolomite. Kasi yung mga taong na nandoon na bumisita doon, kinausap niya mga kababayan. At para maintindihan natin, let's watch this. BBM versus Duterte. Magkakaalaman na kung sino ang mas papanigan. Mismong sa baluarte ng mga Duterte ako nag-interview. Dolomite Beach, Manila. At may follow-up question pa. Sasama din kaya sila kung may mananawagan ng rally? Alamin ang kanilang mga kasagutan. Malay mo, baka parehas kayo ng sentimento. Dito lang sa Kanino Ka? Face-to-face survey. Let's go! Hi ate! Hi po kuya. Good afternoon. Ate, tanungin lang kita, BBM o Duterte? Duterte po. Bakit po Duterte? Kasi si Duterte parang halos, hindi naman halos lahat nagagawa niya yung mga pangako niya ba? Satisfied naman kayo satisfied, sa war? Satisfied. Kasi nung time ni Duterte, safety po. Lalo na dun sa amin, kumulang po yung nagkayos ng droga. Ito na yung tanong ko talaga. Di ba, supporter ka ni Duterte. Ikaw ba ay makikilahok kung sakasakaling may destabilization? Kumbaga, para pabagsakin ng gobyerno, makikilahok ka, makikirally ka ba? Ay, hindi po eh. Hindi po. So, ibig sabihin, supporter ka pero hindi ka aabot sa puntong makikipag-rally? Hindi po. Thank you very much, ate. Thank you sa iyong opinion. Sir, tanungin lang kita, BBM o Duterte, kanino ka? BBM po, syempre Ilocano. Proud Ilocano. Okay. Anong gusto mo naman kay BBM sa pamamalakad niya? Kung pumunta ka sa amin sa Ilocos, sir, makikita mo kung gaano kaganda doon. Tapos yung mga pinaggagawa niya doon, sir. Yung bigas nga daw doon, kaban? Walang bumibili ng per kilo doon, no? Per kaban yung bumibili doon. Ganun ka, doon? Kaprogreso. Kamusta po kuryente doon? Mura, sir. Mura? Marami kaming windmill doon, ba? Magkano bill niyo sa kuryente? Mga lang, 500, ganon, 700. Pero mga ilang gamit niyo sa bahay? Madami, mga washing machine, ganon, rep. Sa bahay namin, yun yung mga bill namin. 700, ganon, sir. Madalas, pag may isang rep ka, 1,000 na dito sa Metro Manila. Sa Ilocos, sir, mura. Okay, sir. Anong pangalan niyo, sir? Sam Opeña. Hi, ate. Istorbohin kita. Papiliin lang kita, BBM or Duterte? Solid BBM. Yes, solid BBM. Bakit BBM? Kasi tahimik lang siya eh. Hindi siya although hindi siya kagaya ng ibang past na president, siya kasi patago siyang gumagawa. Kita mo lahat ng mga president ng ibang bansa, nakuha niya agad yung loob. Patago siyang gumagawa ng maayos. Yun, grabe. Sulit PBBM talaga. Grabe. Thank you, Tea. Thank you sa iyong sentimento. Alright, Yes, shout out. Shout out po sa lahat, lalo na sa bagong presidente namin. Yun. Sulit PBBM. Hello, sir. Good afternoon.
How's your day dito sa Dolomite Beach? Okay naman po. Alright, sa tanong po namin, BBM o Duterte, sino po pipiliin natin? Pwede both? Yes, both. Supporter po kayo? Yes. Nila parehas. Parehas Wow. naman po. Sinusupport. Okay, eto na po yung pangalawang tanong, follow-up question. Kung sakasakali po merong mag-aya ng mga rally-rally, destabilization, makikilahok po ba kayo? Ikaw muna. For me, hindi. Kasi parang feel ko, parang same na lang naman sila nung purpose naman. Parang hindi mo naman siya kainit na mag-rally. Parang same naman sila ng kung anong pinapatupad nila. Ganon. Ako hindi rin kasi siguro parang pinapakita mo na nasa isang bansa tayo bakit mo kukontrahin yung mga leaders natin. So for me, mas magandang ipakita na lang na nagkakaisa tayo and pina-follow natin yung leader natin para din yung ibang tao ipa-follow na lang din. Hindi naman dahil kinukontra natin yung batas natin na nasa democracy tayo. Pero mas maganda kasing ipakita natin sa ibang bansa as well na nagkakaisa tayo as Pilipino. And I thank you. Yes! Let's go! Miss Universe! Meron tayong fans club dito. Ayan, alright! Kuya po namin yan! Yun lang po. Sir, pasensya na, istorbohin lang kita. Ano po yun, sir? BBM o Duterte, sino pipiliin mo? BBM po, sir. Tagasan po kayo? La Union po, sir. Balawan po. Ang layo pala ng mga tumatambay dito sa Dolomite Beach, no? Opo, sir. Napapasyal lang po. Seaman ka rin? Opo, sir. Seaman din po. Sabi ko na nga ba eh. Okay, sir. Ano naman nagustuhan mo kay BBM? Ayun, sir. Maganda yung mga ginagawa niya tsaka proud to be Ilocano din, sir. Sir, dito po sa Dolomite, kamusta po kayo? Okay lang, sir. Sir, storboyin lang kita. Okay, sir. BBM or Duterte, kanino ka? BBM, sir. Pero nandito ka ngayon sa Dolomite Namasyal lang, sir. At galing ka pa doon, Ilocos. Oo, sir. Kanino ba kayo? BBM or Duterte? Ako si Duterte. Kasi nasa Dolomite Beach lang siya. Baka paalisin ka dito pag iba pinili mo. Okay, Duterte. Ikaw? BBM! Oy, BBM. Bakit naman BBM? Siyempre, siya yung pangulo natin ngayon. Okay, ikaw, Duterte. Bakit Duterte? Wala kasi nakikita naman yung improvements. Yun, oh. Pwede support nila. Sabi niyo wala uy, no, political opinion lang yun. Oo, Kasi nga daw tama. nasa Dolomite. Mamaya mabash siya. How about you, Madam Lady in Red? Me, I will go with Duterte. You go for Duterte. Simply because na-miss ko siya. Charot! Parang okay naman yung niya. Kahit sabihin nilang harsh, it's the way yung niya is okay. Okay. Again, yung tanong, para dito kay Lady in Red sa kayo nandun sa kanan. Pag kanwari may nagyaya ng revolusyon, mag-welga-welga, rally-rally, ganyan, para mag-destabilize, sasama ba kayo? No, I'm not that political na sasali sa mga galit ka, no? Ikaw, Madam. Hindi na rin siguro. Kumbaga, gusto nyo lang siya, pero you will not support any... Pa rin naman kami kung yung sino yung president ngayon. Pero okay din, parang okay din ba? Yung mga extra constitutional, yung mga outside sa constitution na... Di ba kasi may democratic process naman tayo, di ba? Botohan every 6 years, di ba? The best way we can do is wait na lang every election, di ba? Tapos bumoto. It's not going to happen na magra-rally-rally sila. Yeah. Siguro, pero konti lang, hindi yung lahat. Right to suffrage lang talaga yung inaano namin as yung, support namin sa government. Not like those going on rally and then parang it's to not us. Ayan, so sana sa ating mga kababayan po na mga vlogger na nandyan sa Pilipinas, ipagpatuloy sana nila yung ganito po na content mga kababayan, yung Kalye survey o yung face-to-face na survey para at least malaman rin po natin yung mga gusto o hinanaing po ng ating kababayan, gusto ng ating kababayan, at saka yung pananaw nila sa gobyerno natin ngayon, so previous at saka yung sa current po na administration mga kababayan. Okay? So, sana po sa ating mga kababayan, mga vloggers na nandyan sa Pilipinas, kung makita nyo si Sir Ivan, sana ipagpatuloy nyo yung ganito po na content. At saka thank you so much nga pala kay Balita at Kaalaman na YouTube channel. So before ito pumunta doon sa ating next topic, yung tukol na sa pambansang pabahay mga kababayan. Kasi nga, siyempre, meron pong nagtanong kay Sir Ivan na paano daw mag-avail ng ng pambansang pabahay or paano sila makakuha mga kababayan.
And after that, ipapakita ko sa inyo yung pictures na nag-viral ngayon at ginamit ito sa paninira nila kay PBM. But before that, isettle muna natin si Ma'am Carclia, si Beer Redler, Trixie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, J. Cabal, Lentek Power Force Team, Tita S, Aiko, nandiyan rin po si Pax, JCC, Elzar, Caitlin, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. So mga kababayan, before natin sasagutin po ang inyong mga tanong tungkol doon sa kung paano ba mag-avail ng ng pabahay ng gobyerno natin from the NHA at saka doon rin po sa DSUHD mga kabayan. Well, ipapakita ko muna sa inyo yung syempre kay marami tayong mga bashes dito, marami pong mga anti-Ivan at saka sinisiraan nila yung pabahay ni PBM na dugyot daw mga kababayan. Dugyot ba talaga? So, for more details, let's watch this. Ganda dito guys, may playground pala dito. Talaga? Hindi. Mga bata, naglalaro na rin dito. Naglalaro na rin yung mga bata. Grabe mga kababayan, pag nakita ito ng mga kalaban ni PBBM, yung mga kumukontra, yung mga papaitan, iiyak talaga sila. Tingnan nyo mga kababayan, no? Pagpasok mo pa lang, kunwari ang bahay mo, 108 yung unit mo. Pagpasok mo pa lang, grabe ang aliwalas mga kababayan. Ano po yung masasabi nyo sa pabahay program po ng gobyerno? Una sa lahat, good morning po sa inyong lahat. Natutuwa po kami in behalf of my wife tsaka sa anak ko. Unang-una nagpapasalamat po kami sa Bacoor City Government sa pangunguna ni Mayor Strike Revilla. And secondly sa NHA, and most importantly dito kay Pangulong BBM, maraming salamat sa isa kami sa mga 10 naging benepisyaryo ng pabahay niya. And natutuwa rin po kami na kahit papaano hindi na kami safe, kumbaga yung nilipatan namin mas safe dun sa compare dun sa previous na inuuwian namin. Saan po kayo galing, sir? Galing po kami sir sa sa coastal area ng Bacoor. So ang po doon, in-advisean po kami ng city government na yun nga po magkakaroon ng bagong project through pabahay ng NHA, and at the same time isa po kami sa mga mapalad na nabigyan ng privilege sa pabahay. And natutuwa rin po ako na sa lahat ng mga nangyari sa buhay namin nung time na nandoon kami sa coastal. Kasi mahirap po talaga Andiyan, 'di ba nabanggit nga before ni Governor yung baha, prone sa high tide, papasok ang mga bata. Tanghalin tapat, matindi ang sikat ng araw pero baha, maraming basura. Pero sa ngayon okay na yung nilipatan namin. Mas tatawagin natin siyang bahay talaga. Ika nga ni Mayor Strike Revilla, ang Bacoor at home. Yun yung keyword na at home ka dito. So nagpapasalamat po ako sa lahat ng municipal staff ng Bacoor, NHA at kay President Bongbong Marcos. Maraming salamat po. So talagang inalis kayo sa sir? Yes, sir. Delikadong sitwasyon. Opo. Sana continuous pa rin ang mga ganitong project ni Pangulong Marcos. Hindi lang dito sa Bacoor, kundi sa mga karating province or sa lahat na. Sana lahat ng magkaroon ng magandang buhay, maayos na paninirahan ang bawat isang mamamayang Pilipino. Yun po. Maraming salamat po. Sir, pangalan niyo po? Ako po si John Ros Jimenez, lihitimong taga Bacoor po. Sir, tanongan namin yung process po. Mabilis po ba or matagal? Actually, mabilis po. Mabilis. Mga ilang hindi ko ma-calculate yung exact pero mabilis yung processing nila. Recently lang po. Last year? Oo. Somewhere in 2023 nag-start.
So, sunod-sunod yung sunod-sunod yung process from tagging to interview to seminar, then transfer na after ng seminar. Yun, sunod-sunod yung Opo, yun yung procedure na kala nga namin somewhere in 2027 pa po mangyayari yung So, biglang nakakagulat eh. Biglang all of a sudden, in-advisean kami ng barangay official sa amin ni Nanay Karing Sanchez na malapit na kayo i-relocate or lilipat sa bago nyong bahay. So, lahat kami natuwa. Yun, in behalf of Barangay Sinigualasan, yun. Medyo talagang nag-uumapaw yung kasiyahan po namin. Nagre-rental lang po ba kayo sarili niyo? Sa amin po talaga yun. Kaso wala siyang wala po siyang titulo, wala siyang rights. Kumbaga, hindi, yun yung tawag na informal settler. So ngayon, ito na yung tinatawag nating formal settler. So yun po, muli nagpapasalamat po ako sa Panginoon at sa lahat ng bumubuo ng mga opisyalis ng gobyerno na sana patuloy pa rin yung mga development na ganitong project sa kanila. Anong naramdaman niyo, sir, na inyo na talaga to? Masaya. Unang-una, hindi ko ma-express eh. Hindi ko talaga ina-expect na isa kami na mabibiyayaan ng ganito. So, alam ko, hindi lang ako na nangangarap magkaroon ng ganitong pabahay. Marami pa rin. Siguro, blessing na rin ng Panginoon na isa kami sa mga benepisyo nagkaroon na bigyan ng ganitong pribilehiyo. Yun po. Salamat. Sir, yung monthly magkano daw po? Yung monthly pala sa Regarding po sa i-discuss pa po ng NHA eh. Pero most likely napakababa po. Low cost po. Mababa po ang monthly. And at the same time meron po may mga privileges pa yata na Pero after po yata ng program, i-discuss pa po sa amin regarding doon sa yung facility, maliwalas. Especially dito sa kabilang building po, magandang mahangin. Presko, lagpasan ng hangin. Sir, ilan kayo, sir, titira dito sa bahay niyo? 4 po. Yung misis ko, tsaka yung 2 anak ko, tsaka ako. Bali, isang pamilya lang. Yung nga, sir, mother, father niyo, sir? Si mother po, deceased na. Tapos si father nasa Bisaya. Bali, yung father-in-law ko yung kasama namin na senior citizen dito. Nasa Bisaya umuwi. Pero hopefully this week uuwi daw po siya. Excited din makita yung mabisita yung bahay. Saka high-tech sa Sir RJ. Yan nga Sarili sa safety na lang. naka na siya. Ever fire alarm na may mangyari. Correct. May siya na diba? Yung lumang kasi, lumang model. Walang ganyan. Ito mo lang napansin ko kanina. Opo. Yung security ng bahay, naka-secured na rin. Gawa na may sprinkler, may alarm, smoke alarm. Maganda. Maayos, maaliwalas. Mahangin pa. Mas mahangin yung kabila. Yung building to po, presko. Kasi yun bukid. Kaya lagpasan. Kahit sa ground floor pa lang, ramdam mo. Sa labas. Sige sir, maraming salamat po. Okay, so itatanong natin dito mga kababayan, dugyot ba yung pabahay ni PBBM? Please comment down below. At sa mga haters po dito, mga anti-Marcos, ayaw po sa kay PBBM, basahin nyo lang po yung mga comment dyan sa baba. Di ba ang ganda mga kababayan? Yan po itatak Marcos. Siyempre, yung mga project po ni PBBM, gusto na maganda talaga at saka maging satisfied po yung mga beneficiaries mga kababayan. Ngayon, sa nagtatanong kay Sir Ivan na may bayad ba yung pabahay ni PBBM o ng gobyerno natin? Yes, meron po yung bayad. Pero hindi naman po ganun kalaki mga kababayan. Very affordable lang po. So, i-clear lang natin dito kasi nga nagtanong sila kung paano daw ma-avail ang mga ganyan, ang pabahay mga kababayan. Well, dito po sa case nila, yung in-interview o yung mga nabigyan po ng pabahay mga kababayan, sila po yung apektado sa programa ng ng gobyerno natin, sa projects po ng gobyerno natin,
Like for example, sila po nandun po sa, sa Manila Bay. So ngayon, siyempre, kinausap sila ng barangay mga kababayan. So yan po ang proseso or procedure. Kinausap sila ng, ng barangay nila, and after that, ang barangay, kapag meron na silang listahan mga kababayan, makipag-coordinate rin po yan sa DSWD. I think DSWD yata yung narinig ko. And after that, siyempre, joint venture ho yan, kasama po yung NHA or yung National Housing Authority mga kababayan. Ito po, National Housing Authority. At saka, kontakin rin po nila kasi kapartner yan yung NHA at saka yung DSHUD or Department of Human Settlement and Urban Development yata yon. So ngayon, sa mga kababayan natin na gusto po magkabahay, kontakin ninyo yung NHA at saka yung DSHUD. Yes, mga kababayan. So at least meron na kayong idea kung sino ang kukutangin natin. At saka after that, pag makausap na ninyo yung mga yung mga nagtrabaho doon sa ahensya na yan, explain niya sa inyo kung ano ang inyong gagawin mga kababayan. Okay. So ngayon, ito na yung paninira po ng mga anti-Marcos. Ano yan, Sir Ivan? Abay, mga budugyot talaga, yung mga pag-utak nito. Kasi ito pong picture na ito mga kababayan, di ba naalala niyo po na dito dumaan si PBM? Kaya nakita nila na pangit daw tingnan mga kababayan. Kasi nga yung kuha nito ay sa drone. So kung sa drone yan, siyempre makita po yung sa may mga sa mga ceiling area mga kababayan, hindi masyadong nalinisan po. Siguro nagmamadali sila yung mga trabahante diyan, baka kasi malapit na yung yung turnover ceremony po ng phase 1. So nagmamadali siguro, hindi nalinisan. And I think yan po yung mga simento na konti mga kababayan. Honestly, para sa akin, pangit talaga tingnan. Pero sana inintindi po ng mga pulburon vloggers na bago pa po ito. Siyempre kapag sa katagalan na at saka magkaisa po lahat ng mga nandyan po sa bahay na mga kababayan na lilinisan nila, pagandahin nila. Kung meron yung nakita po na area na may lupa, di ba pwede nila nalagyan ho yan ng Bermuda mga kababayan? Diba? So dapat sa area po ng phase 1, magkaisa sila lahat at saka meron silang leader dyan. Normal naman talaga na merong leader, parang kapitan mga kababayan. So yun na po ang mag-coordinate sa kanila kung ano ang gagawin nila para mas gaganda pa ang kanilang environment mga kababayan, ang area nila. So yan po, and I'm very sure, yan po ang gagawin po ng mga beneficiaries na nandyan po sa pabahay ni PBM. Pagagandahin na niya mga kababayan. Kung ako lang nandyan, lagyan na yan ng Bermuda at saka lagyan rin po ng yung kahoy na parang coconut na hindi masyadong mataas mga kababayan. Ang ganda yan tingnan. Yes, nakalimutan ko na pangalan yan merong specific na name yan na coconut Yan po ang ilalagay nila. At saka para hindi masyadong mataas mga kababayan. And after that, merong Bermuda. So happy po yung mga anak nila na maglalaro diyan mga kababayan. O di ba? Ito talagang itong mga pulburon vloggers, madugyot talaga Dugyot mga isip, gusto na nila nasisiraan po yung programa ni PBM. Dapat nga magtulungan tayo na i-promote ito sa ibang bansa o dito po sana sa mga kababayan natin para alam nila kung paano po ang proseso sa information class o yung makaroon po ng pabahay mga kababayan. Diba? Hindi yung gusto natin maghilahan Gusto nila na maging pangit po ang imahe ni BBM. Bakit? Kasi hindi sila napagbigyan mga kababayan. Diba? Ganon po yung mga merong personal interest. Ang iniisip nila, ang kanilang sarili lang, hindi nila iniisip ang ating mga kababayan at ang bansang Pilipinas. So anyway, magbasa tayo ng mga comment mga kababayan. Nagbasa po dito po sa comment po ni Ma'am Shane Sibal, sabi niya, hatid mong biyayang espiritual sa aming kaluluwa ay patuloy naming nadarama. Salamat po sa mahal na wika nating ginamit mo ay damang-dama namin sa aming puso ang kapurihan at ay marapat lamang sa dakilang manlalalang magpakailanman. I think she refers sa atong prayers mga kababayan. So thank you so much kay Ma'am Shane Sibal. Galing po dito kay Sir Wilson Sia. Great, another job sa Pangulo. Di tayo nagkamali sa pagpili ng very good leader like PBM. He's great leader, Sir Ivan. Yes, agree Sir Wilson. Sabi dito ni Coco T. Rider, President BBM, paano naman kaming mga karaniwang manggagawa na hindi naman informal settlers na hindi kayang kumuha ng regular na bahay sa merkado? Sana mapansin din kami. So yun na nga ang sabi ko kanina na lalapit tayo sa NHA or doon sa DSHUD.
Yun po sa Urban City mga kababayan. Ano yung nilagay ko kanina sa screenshots? Yun po ang inyong kukontakin. Okay? So, dito rin po sa comment ni Mary Ortiga, mabuhay po ang ating mahal na Presidente BBM sa Kalam. Tunay po nagmamalasakit sa ating mahal na bansang Pilipinas. Watching from Kuwait. Thanks po Sir Ivan. Mabuhay po kayo. Watching from Kuwait. Sabi dito ni Rica de Lima, kung gusto nilang umunlad ang bayan, tumulong sana sila, hindi maninira. Yes, yan po sa gobyerno. Unti-unti na tayong umangat, sila naman ang nagpabigat sa government. Kasi nga sila po'y salot ng lipunan mga kababayan. Ayaw ko sila na umangat po yung Pilipinas. Kasi nga, lalong-lalo na ngayon na isang Marcos. Kasi nga, galit sila. Kasi ayaw nila sa mga Marcos makabayan. So sabi nito ni Jose Cual, hello Sir Ivan, thank you sa mga vlog mo at malasakit sa ating PBBM. Keep safe always. God bless you. Thank you so much. Sabi dito ni Baby Lynn Ranet, sana po wag tayo basta-basta maniniwala sa mga vloggers na nagpapakalat ng mga fake news. Gustong pabagsakin ang ating mahal na Pangulo kasi hindi sila napaboran kaya sobrang galit na galit sila sa ating mahal na Pangulo. Palibhasa, nasa ibang bansa yung mga ibang mga vloggers na nanggugulo sa ating Pangulo at sa Pilipinas. Lahat naman po ginagawa ng ating mahal na Pangulo, PBBM, upang maging maayos na at gumanda na ang Pilipinas. Kaya nga nanghihikayat si PBBM ng mga foreign investors na namumuhunan sa ating bansa, Pilipinas, para muling umangat, mapasigla, muli ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaya wag na sana kayo manood ng mga vloggers na mga sinungaling at maitim ang budhi. Sabi dito ni Asuncion Ordunes, General Acorda has the right authority to defend the integrity of the AFP and Commander-in-Chief of the blogger disinformation like Hitad, Atty. Glenn, and many disgruntled, pretentious Marcos loyalists. I think nirefer siya kay Acorda Makabayan, saka doon po kay General Macanas. Saka lastly, dito kay Kim Kiro, ang ganda talaga ng ginagawa ng ating Pangulo. Bright man, we love you, PBBM. So, ganun po kagaling ating Pangulo mga kabayan. Lagi niyang iniisip po ang kapakanan ng mamayang Pilipino, ang kapakanan po ng taong bayan. Kahit pilit siyang hinihila dito pababa, tuloy-tuloy na po siya sa pagtatrabaho mga kabayan. What effect po ang kanilang mga paninira, okay? So anyways, yan po ating mga nakalap na mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, lumuluhod po kami sa harap mo sa pananalangin, pinupuri at niluluwalhati ka sa pagsamba. Pakiusap, bigyan mo po kami ng lakas para magtiyaga at huwag sumuko. Ngayong araw, buong kababaang loob po naming hinihiling sa iyo na palakasin ang aming pananampalataya sa iyo nang sa gayon ay makayanan namin ang mga kaguluhan, problema at mga sakuna ng buhay. Tulungan mo po kaming manatiling matatag anuman ang mangyayari sa aming buhay ngayon. Naway bigyan mo po kami ng masaganang biyaya upang ang aming buhay ay hindi magkukulang. Akayin po kaming matuto ng mga kinakailangang aral mula sa lahat ng uri ng karanasan at bigyan kami ng kakayahan na gumaling, magbago at mapalakas. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang